Dalawang binata na kunang nakakapit ng mahigpit sa poste habang tinatangay ng malakas na ragasan ng tubig. Makaligtas kaya sila? Ito. Wala! Ginaw! Kilala daw sa bayan ng Tunga, Leyte ang tulay na ito na matikas na nakatayo sa Astorga River. Yung kasing tulay na yan, nakagawian na kahit hindi taga-barangay namin, pumupunta talaga dyan para maglaba, mag-picnic din. Yung iba nga, nagiinuman pa. Malilim daw kasing tambayan ang lalim ng tulay. May espasyo doon na pwede kang maglagay ng mesa, ng mga upuan. Doon may dumadaloy na tubig, hindi ka may expose sa init ng araw. Tsaka pag maulan naman, hindi ka maano nung ulan. Kaya nakasanayan na rin daw ng buong angkan ni Rodel na mag-get together dito. Nung araw na yon, parang nagkaanuhan kami na pumunta doon para magsalo-salo. Muntik pa nga raw tumakan sila dahil nung gabi, bagong kanilang get together, bumuhos ang napakalakas na ulan. Pero nang humupa ito, tinuloy nilang plano. Mga alas 8 yata, o medyo humina na yung ulan. Ayaw na nga sabi. Kaya bandang 1:30 ng hapon, laking pagtataka nila nang ang ilog nagsimulang mag-alboroto. May nakita na lang kami na may mga debris na nakasama at saka doon na malabo na yung tubig. Dito na raw mabilis nagpulasan ng kanilang pamilya. Ang mga pagkain nila mabilis na tinangay ng tubig. Sa puntong ito, isa lang daw ang nasa isip ni Rodel, ang mailigtas ng kanyang mga anak. Ang takot ko noon kasi kasama ko yung mga anak ko eh. Yung isa kong anak, di ko na nga nahawakan. Buti na nahawakan din siya nung isang kasama namin. Karga-karga ko yung bunso kong anak. Habang marami sa kanilang pamilya ang nakaakyat na sa tulay, ang dalawang pinsan naman ni Rodel na sina Carl at JP naiwan sa ilalim at nahirapan ang tumawid. Tinangkapan raw kasi nilang magsalba noon mga gamit. Naabutan sila ng tubig, hindi na sila makatawid dahil sa sobrang lakas ng ragasan ng tubig. May malalaking bato doon at saka may mga nakausling mga steel bars. Si Carl makikita nakakapit sa isang poste habang nakayakap naman sa kanya si JP. Isang taon na nga lang daw sa kolehiyo si JP at matatapos na siya sa kursong criminology. Pero sa nangyaring pagbaha, tangayin na rin kaya ng agos ang kanyang kinabukasan? Wala! Ginaw! Samantala, ang mabilis at malakas na pagragasa ng tubig sa ilog nagmula raw sa kabundukan. Kapag may malakas na ulan sa mga kabundukan, nagkakaroon ng tsansang maipon ito at dumaloy sa mga ilog. Ang biglang pagtaas na tubig at malakas na ragasa mula sa taas, sanhi naman ng pagbaha, erosion o flash flood. Dami mong alam, Kuya Kim. Wala! Ginaw! Maging ang kalabaw na ito nakunan sa video na tinatangay na rin ng tubig. Makalipas sa mahigit 5 minutong pagkakapit sa poste, Naghanap kami ng lubid, wala kami makitang lubid. Buti may kasama kaming may dalang tuwalya. Yun yung ginamit namin na paghahawakan nila para may angat sila doon sa taas. Sige! Sige! Wala! Ginaw! ang magpinsan nailigtas din. Ako si JP, isa sa dalawang lalaki na inaagos ng tubig sa video. Na huli ako kasi yung dalawang puwan kinuha ko pa po. Kaso wala, biglang lumakas yung tubig. Pumunta lang kami sa may likod ng poste kasi hindi malakas yung tubig doon. Doon kami nag-steady. 3 kalabaw na iligtas yun. Pero isa lang yung nakuha doon sa video, yung naaanod. Sa ganitong mga sitwasyon, nakabantay pa rin daw ang lokal na pamahalaan. Meron po kaming mga nakalagay po na mga flood control markers doon po sa mismong flood prone areas po. Meron po tayong monitoring team para sa pag may mga ganitong masamang panahon po, minomonitor po natin ang ilog. At ang payo niya sa mga residente at dayo sa lugar. Iwasan po natin ang magkaroon po ng mga activity po doon sa ilog, lalo na po pag masama ang panahon. Natuto naman daw dito sina Rodel. Huwag makipagsapalaran kung alam na may ulan na, may ambon na masama ng panahon, siguro iwasan na muna maligo sa ilog. Maging alerto sa mga paparating na bagyo ngayong taon mga kapuso. Tandaan, higit na mahirap kalabanin ang kalikasan, lalo na kung walang paghahanda at biglaan. Wala!